Nagbabalik po muli ang inyong lingkod at nagbabalita ng mga balitang dapat nating malaman dito sa ating bansa. Ito ang Balitang Pambansa. Atin ngang matutunghayan sa channel na ito kung ano ang nangyayari sa loob ng ating gobyerno at syempre tumutulong na rin sa ating mga mamamayan na malaman ang katotohanan dahil mayroon tayong karapatan na malaman ang tunay na nangyayari sa ating bansa. Ngunit bago natin panoorin ang balita, huwag niyo pong kakalimutan na mag-subscribe sa ating channel at pindutin ang notification bell para lagi kang maging updated sa ating mga bagong videos na ina-upload araw-araw. At sa ating mga solid viewers naman dyan ay maraming salamat naman po sa walang sawang pagsuporta. At syempre, huwag din pong kakalimutan mag-iwan ng like at i-share ang ating mga videos. At kung mayroon ka naman pang opinion, ang ating comment section ay bukas para sa inyong mga hinaing. Ito na nga mga kaibigan, ating panoorin ang buong video. Salamat po muli and God bless! The time being to protect me and my family. So, man akong baton. However, that does not mean na ako nang itago niyong tanan. So, akong inainayon nagyabo on what I know. Okay? So, before na ko nibuhato, nasa ko ipakita ninyo nga video. And tell me what you think about it. Alright. May BSing dumating. Isa nilang mata nyo ha. Ayan ho, yan ho yung mga ganap noong March 8 bago kidnapin itong si dating Pangulong Rodrigo Duterte, ha, bago ho siya idala dyan sa The Hague, bago ho malabag ang kanyang mga karapatan bilang isang Pilipino. Sino itong mga kasama na to ni Lisa? Oh, yun si Doc. Oh, si Doc Frasco tong itong si Doc Frasco, yan, si Doc Frasco. Ito naman yung tourism. Ito si, anong pangalan to? Asawa ni Doc Frasco. Yan, si Lisa yan, si Lisa. Wala ho tayong sinasabing kung ano-ano dito. Kumbaga pinapanood lang ho natin at pinapakinggan kung anong masasabi nitong si Sir kaugnay dito sa mga video na ilinalabas niya na to. So, as you saw sa video, may mga personalidad dito ng taga Cebu. So, kini video actually para ni sa mga Cebuano or pili sa mga dili sa taga Cebu o kanang interesado mo. But as you saw sa video, na mga personalidad dito nga taga Cebu, no? Kaila kayo tanin nila. And usaan nila nga mga tawhana kay mao ang nipirma sa impeachment case ni Sara Duterte. And wala mo ni Bong kani siya umagad mo gani siya no sa atong gobernadora diha karon sa Cebu. Wa mo ni Bong ngano ni pirma sila nga maka Duterte makina sila sa una. Diba kusgan makatulang support ni Duterte sa una karon for some reason nawala. Vocal na kayo nga itong kanang gobernadora di aron sa Cebu nga musuporta gud kuno sila ni BBM, and you wonder why. Now karon going back to the video, kana sa matawhana nga nakita nyo karon kay part na sila sa entourage o mga bright mo, please catch up. Kana sila wa mo nahibong na nagsugod naman o daw pangumpanya pero wala man ang mga tawhana ron sa pangumpanya. Kumbaga, kaya mas mainam ho sana mayroong, kung hindi talaga kayang magtagalog, maglagyan na lang ng subtitle para yung makakapanood, hindi lang ho yung mga nakakaintindi ng Bisaya, yung makakaintindi sa mga
para mas maintindihan ng mga kababayan natin. Tayo ay talagang pinipilit ho nating intindihin kaso hindi pa ho ganun tayo kagaling diyan sa salitang Bisaya, no? Pero nag-aaral ho tayo para mas maintindihan ho natin yung mga kababayan natin pagka nagsasalita. Especially yung susunod na tatlong magiging Pangulo ng Pilipinas, manggagaling ho dyan mula kay Vice President Sara, kay Kong Pulong, kay Mayor Baste at dito kay Kitty Duterte. Kaya medyo mag-practice na ho tayo magbisaya kasi matagal-tagal ho tayong paglilingkuran ng mga nabanggit nating pangalan na yan. Ilang taon ho yan, di ba? Tag-aanim na taon ho yan. Sa tingin natin bago matapos ang termino nitong tatlong nabanggit natin na to, yung Pilipinas ala Davao na. Basta wag lang ho tayong magkaroon ng ika nga singit na bangag. Pagka nagkaroon ng singit na bangag, ganun, naku, yari ho tayo dyan. Pagka nagkaroon ho tayo ng kagaya nitong si Marcos Jr., kahit ano pang ganda ng nagawa ng kasalukuyang presidente, pagka nagkaroon ho tayo ng Marcos Jr., wala ho, mababasura lahat. Bantay, missing in action sila. That makes you think. Karon, kinis lang nga tawhana na family reunion, wala nang apil, wata kibaw. I really don't know sad o kanang nauli. Honestly I really don't know nauli na ba sila. Kasi ang ilong gingon mo ni Castro kay nauli na ko natong pagpit sa G's. One thing I can guarantee you, wala ni sila gipapauli atong pizza G's. Kay again, Lunes na diha din Domingo diri sa mga. So posible kayo nga papulion sila anak kay the day after or the day prior na namatay niya, the day after papulion sila, imposible na mahitabo. So karon, di ba nangutana mo kisa kay parts entourage? O bright mo, dali ra mo makakatch up. Wa mo ni boom nang sila nagapil-apil sa kanang mga pangumpanya karon. Na family reunion, wala sila. They're missing in action. Why? Di ba? Wa mo ni boom? So, that's one pasabog na ko for today. Naku. Okay? Sa tingin ko meron pa akong susunod na pasabog itong si Sir. Abangan na lang ho natin mga kababayan. Anyway, sa mga nakakaintindi o dun sa mga sinabi ni Sir, ilatag nyo na lang ho sa baba yung pinaka, kumbaga, buod ng kanyang mga sinabi at pag-usapan ho natin yan sa comment section. Ito ang pinaka-latest na kaganapan dyan sa The Hague, Netherlands. Ito ang interview nitong si Vice President Sara Duterte na kung saan meron na naman ho tayo nakikitang patawa-tawa. Ayan ho si Maris Umali. Maris, yan ako. Sikat ka sa mga pinagkagawa mo dyan sa The Hague, Netherlands. Pati itong si sumama na rin ho dyan si nandyan na rin ho si, pangalan nito? Itong si, yung sa News 5, si Gretchen ho. Nandyan na rin ho siya. Kumbaga talagang nagsama-sama ho yung mga walang hiyang reporter. Kumbaga lahat ng pinadala dyan sa The Hague, yung tipong mga hindi pa nagsasalita, alam na anti-Duterte. Ito mga kababayan, pakinggan natin to. Ba? Yung mangyari din kay dating Pangulong Rodrigo Duterte, yung sinapit ni dating Senador Ninoy Aquino. Lahat yan, posible. Pag pinag-uusapan mo, posible. Dahil ang isang gobyerno, sino man ang may hawak na kapangyarihan, ay may kakayahan na i-eliminate ang kanyang mga kalaban. At nakita naman natin, sinimulan na lang nila yan sa congressional hearing, iniya si Inday Sara, siniraan, inilarawan na hindi karapat dapat maging vice presidente at ginagamit ang confidential funds sa maling paglalagyan. Pagkatapos ay ito naman si Pangulong Duterte, inarestong illegal, dinitinig illegal, inidnap, at ngayon na nakakulong. So kung titingnan mo, talaga may kakayahan ng gobyerno na patayin ang Pangulong Duterte pag-uwi niya sa Pilipinas. Gaya nung nangyari doon sa sinasabi nilang naging senador. Kaya hindi imposible, lahat yan hindi posible kaya yan. Pag mayroong goal to eliminate physically, legally, lahat ng klaseng pamamaraan gagawin nila yan para mawala ang stumbling block sa kanilang layunin na manatili sa kapangyarihan.
Opo. Samantala, attorney, ang Vice Presidente may pahayag din. Pakinggan din natin ito. Kaugnay ito sa 2028 presidential elections. I'm sorry, clarify ko lang po kasi makakapon din po sa speech niyo, ma'am. May sinabi po kayo na pinagtatakbo kayo ng mga tao, but we may not have a country anymore in 2020. Yes. Ano po kaya, ma'am, yung context po nitong no more country in 2028? Ano po yung analogy? Well, lugmok na tayo sa kahirapan because at this point, we should be working our way up, but it seems that we are working to go to the dumpster. No? As I said noon, we are on this road to perdition. Sinabi ko na yan noon. Sa totoo lang, somehow walang nakikitang hope yung mga tao dahil wala din silang nakikita mula sa Walang project. gobyerno. But what's your decision? So, I know it's so early, pero parang 50-50 ba? O ano? It's What will be the factors? It's really too early, ma'am, sa ngayon. Ma'am, sa inyo nila nakikita yung pag-asa. So, would you agree? Bumawi itong si Maris Umali. Ikaw ba, hindi mo ba nakikita na pag-asa itong si Vice President Sara Duterte na paghahalata ka, ha? I mean, pagbibigyan niyo po ba yun kung yun ang magiging panawagan nito? Yes, ma'am. Ang pagtakbo kasi, ma'am, kailangan ka manalo. So, kailangan mo paniguraduhin na kapag tumakbo ka ay mananalo ka because otherwise that will be hopeless case. Wala na yung pag-asa, no? So, mahirap paasahin ang mga tao tapos alam mo namang hindi ka magtatagumpay sa kandidatura mo. So, kailangan paniguraduhin na mananalo para nabibigay yung expectation ng mga tao. Meron po kayong guarantee sa kanila as to when you can truly say na sa kanila kung ano yung decision? I'm sure Ang nagiging advice sa akin noon was fourth quarter of 2026. So December of 2026 supposedly yun. Dapat merong decision. So malalaman At ng... that time, kailangan na iset up kung ano yung kailangan na organization para sa isang kandidatura. If the people will assure you of your victory, will you run? That we have to see by the numbers and by science and mathematics. Ayan, attorney. Kasi nga, di ba, during nung pagharap ng Vice Presidente sa mga supporters ng dating Pangulo, ang panawagan nila ay mag-resign na ang Pangulo ngayon. At ito nga, ang sabi ng Malacanang, sino ba ang makakabenepisyo din sa pag-resign ni PBBM kundi ang Vice Presidente? Yung pagtakbo sa 2020, yun ay nakatakda na wala naman siyang choice kung hindi sagutin ang hamon ng kasaysayan sapagkat pinalampas niya yung nakaraang halalan, hindi siya tumakbo bilang presidente, kaya binigyan siya uli ng pagkakataon ng mga gods of destiny to respond to the challenge of the times. At sapagkat ang taong bayan ay uhaw-uhaw sa pamamaraan ng isang Duterteng Panguluhan, hindi na siya makaka-iwas na hindi tumakbo sa 2028. Opo, yung palasyo po ay may komento din hinggil nga po dito sa nangyari sa Netherlands. Sabi ng Palace Press Officer na si Attorney Claire Castro, transparent daw ang gobyerno sa anumang transaksyon. Hindi tulad daw ng pangalawang Pangulo na maraming tinatago tulad na lamang ng kanyang confidential funds. Na masasabi. Pagka yung mga ganyang klaseng litanya nanggagaling na sa Malacanang, alam na ho natin kung saan ang pinaghuhugutan ng mga congressman na bumabana at kaugnay dyan sa confidential fund dito kay Vice President Sara Duterte. Ngayon, pagka ho ngayon mga kababayan, pinag-uusapan yung confidential fund na yan na pinalaki ho nila dyan sa House of Representatives at talagang dinikdik itong si Vice President Sara Duterte. Alam nyo na ho kung sino talaga ang promotor dyan. Yan, di ba sinabi ko na yan sa inyo. Hindi ho si Tambaluslos ang promotor dyan. Hindi ho yung kung sino mang Poncio Pilatong taga House of Representatives ang promotor. Mga utusan lang ho yung mga yan.
ang talagang tumitimon dyan, walang iba kundi yung si Marcos Bangag. Siya ho ang tumitimon dyan sa confidential fund issue na yan kay Vice President Sara Duterte. Ngayon, kung talagang sincero ang yung panawagan para sa malinis na pamahalaan, dapat ho, pati itong si Marcos Jr., lahat ng ahensya ng pamahalaan na tumatanggap ng confidential fund, imbestigahan. Sa bagay, in due time, ika nga. Yan ang sinasabi natin. In due time, maiintindihan lahat ng mga kababayan natin. Yung confidential fund na yan, huwag niyong isipin na naging kahinaan yan o magiging dagok sa kampanya ni Vice President Sara Duterte sa 2028. Yan ho ay isa sa mga gagamitin nating kasangkapan para talagang maging solido itong si Vice President Sara Duterte. Sabi po ninyo, Attorney. Talagang transparent ang gobyernong Marcos Jr. sapagkat kitang-kita kung paano nilabag ang saligang batas. Kung paano yung mga naririyan sa Kongreso ay nilabag ang karapatang pagtao. Kung paano ipinakita ng lantaran ng iligal na pag-aresto, iligal na pagdidetini, iligal na pagkidnap, at ang iligal na pagsuko sa soberentiya. Kaya talagang transparent sila. Kitang-kita ang ebidensya. Bumisita po si dating Senator Gringo Honasan kay Davao City Mayor Baste Duterte nitong Lunes po, Attorney. Ang pakikipagkita raw niya kay Mayor Baste sa Davao City ay bilang pagtulong, pagsuporta at pagkilala sa kabutiang loob sa pagkupkop at pag-aalaga ni former President Rodrigo Duterte sa kanyang anak noong panahon po na siya ay rebelde pa. Kabilang naman sa napag-usapan ang planong paghahain ng signature campaign via People's Initiative Petition sa ICC para mapauwi agad ang dating Pangulo. Ano pong masasabi po niyo dito, Attorney? Ang pagpunta niya ron dahil kandidato siya. Yung pasasalamat at pagbigay ng recognition, dapat mo niya pa ginawa yun. Ano lang yan, kandidato lang, kaya nandun. Ngayon, kung gusto niya makatulong, organisa niya yung mga dati niya mga kasamahan. At sila ay mapayapang maglakad sa kali. Yan ang gusto kong makita. Hindi, alam mo, madaling magsalita. Madaling magpropaganda. Pero yung sarili mo, lalakad ka dyan sa kali, magpapainit ka, magpapaulan ka, at ikay maninindigan sa mga ginagawang paglapastangan sa mga karapatan at ng ating saligang batas, ibang usapan yon. Opo. Pero kung makakalikom po ng napakaraming perma para po dito sa panukalang maghain ng petisyon ng People's Initiative, sa tingin mo may magagawa itong People's Initiative na ito para maipabalik ang dating Pangulo dito sa Pilipinas? Propaganda lang yun, hindi papasilin niya ng ICC. Sa ICC, sinusunod nila kung ano yung batas nila. Kung hindi yung batas nga nila, hindi rin nila sinusunod. Yan mga pakiusap, wala yan. Propaganda lang. Attorney, may panata po sa sambayan ng Pilipino. Naku, totoo ho yung sinasabi na yan, itong si Atty. Salvador Panelo. Naniniwala ho tayo dyan na propaganda lang yan. Hindi yan papakinggan ng ICC. Kaso ang kagandahan lang ho nito, pasalamat ho tayo na merong ganyang klaseng inisyatibo para makapagpakita ng suporta dito kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sipin nyo na lang ho mga kababayan kung sakaling ganyan na nangyari kay Tatay Digong tapos walang nagtutulak ng mga ganyang klaseng galawan para maipabalik siya sa Pilipinas. Mapapropaganda, mapawalang kahahantungan, nagpakita ng ganyang pagsuporta ang ating mga kababayan. Napakalaking bagay ho nun para dito sa laban natin para maipauwi itong si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ang mga Duterte senatorial balls, isang pangakong hindi sila papayag na may isukong Pilipino sa dayuhan, lalo na matapos ang pagkakakulong ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa International Criminal Court o ICC. Po ang komento ninyo, Attorney Sal. Alam mo, ang mamamayan, bawat mamamayan, magkandidato ka o hindi, ay tungkulin mo na bigyan mo proteksyon ang ating saligang batas. And it follows necessarily that you should give protection to your sovereignty and territorial integrity. Kaya dapat lang, basta ako, Pastor Kibuloy, basta ako, Bongo, basta ako, sino pa? Si Bato. At sabi, hindi ba, palagi ko sinasabi, puntahan nyo ang bahay ni Willie at ni Apollo.
umakyat kayo sa bundok, pagawa kayo ng hagdan na binubuo ng bato at pumunta kayo sa bundok at tingnan ninyo ang kalikasan at kayo'y matuwa sa sarili nyo sapagkat nailigtas ninyo. Naging salvador kayo sa inyong mga ginagawa. Basta yan ang akin. Opo. Attorney, hindi po bababa sa 30,000 katao ang inaasahang dadalo po sa isang malaking birthday tribute para kay dating Pangulong Rodrigo Duterte sa Yan Digos ang City. sinasabi natin. Masasalamat ani ito ng mga taga-Digos sa mga Malaki-laki nagawa ng ito. dating Pangulo, lalo na sa kampanya nito laban sa illegal na droga at kriminalidad. Panoorin natin ang balitang hatid ni Jason Rubrico. Hindi lamang sa Pilipinas kundi sa iba't ibang panig ng mundo ang naghahanda ngayon magkakaroon ng mga pagtitipon para sa kaarawan ng dating Pangulong Rodrigo Duterte. Oo, kaya yung sa Liwasan Bonifacio, punta ko kayo doon. Sa 28, Biyernes. Yung mga motor riders, pupunta rin doon. Galing sa iba't ibang bansa. Pagtiwang natin, tayo manindigan, at sa mapayapang paraan, idimad natin ang pagbabalik ni Presidente Duterte. Tama ka, hindi lang dyan. Lahat nga all over the world nga Yes. Ang March 8. Ito na yan, ako ililipad sa That's 28. Ormoc. Pagkatanayan din tayo ng isang malaking pagdiriwag doon at isang Perkis rally, kaya nandun tayo sa Biyernes. Doon, ang daming alam ko. Pati nga sa Pangasinan, Nueva Ecija, naimbitahan din tayo, pero nauna yung Ormoc. Nueva Ecija. Pero ang sabi ko sa kanila, kasi sabi nila, gusto raw nilang akong imbitahan kasi hindi ako politiko. Ayaw daw nila ng mga kandidato. Sabi ko, sa totoo lang, huwag na kayo mag-imbita sa amin. Kahit na kilala ka, ang imbitahan yung magsalita dyan sa mga pagtitipon ninyo ay mga ordinaryong tao. Correct. Sapagkat kung politiko, siyempre, gagamitin lang yan para sa boto. Ang mahalaga yung mga ordinaryong tao magbigay ng kanilang mga hinaing at pasasalamat, mga pagdaing naman sa mga paglapastangan sa mga kanilang karapatan. Mas mabuti yan ng gagaling mismo sa taong bayan. Yan ang gawin po ninyo. Huwag na kayo mag-imbita na kung sino-sino. Kami sasama lang sa pagdiriwang at papakinggan namin ang inyong pagpapahayag ng pagkilala, pagpapasalamat sa ginawa ng dating Pangulong Duterte na nagbigay ng katahimikan, kapayapaan at kasaganahan dito sa ating bansa. Ayan, attorney. At abangan natin, antabayan natin yan dahil na buong mundo nga ang magse-celebrate yung mga kababayan nating OFWs. Na-monitor ko nga, attorney, may pahayag din pala yung ating Malacanang, si Yusek Claire Castro, kaugnay nga po doon no, sa mga sinasagawang mga rally kasi maraming mga Pilipino, di ba, nagsisilabasan. May pahayag sila dito na Filipinos na Duterte made Marcos president. Ano bang masasabi mo dito? Ano sabi, Palingkera? Mga Pilipino daw. Pambira talaga. At hindi ang mga Duterte ang dahilan bakit naging presidente si Bongbong Marcos. Kaya ako naging presidente yan ay dahil sa mga tagasunod ng Pangulong Duterte. Yun ang mga Marcos na sinasabi na loyalist. Wala na ho yun. Naging Duterte loyalist na yun. Nawala kasi ilang taon nawala. At yun pinumpirma nga ng mga dating loyalista leader ni Marcos. Kaya nanalo si Marcos, ang katotohanan talaga dyan, yung 5 kandidato, sino ba yun? Robredo, Moreno, Pacquiao, Lacson. Sino pa yung isa? Bongbong 5 Marcos. You know? Si PBBM. Oh, si BBM. Yung 5 yan. Yung 4, kinakalaban nila si Duterte. Ha? Si Bongbong lamang ang hindi. At hindi lang yan, si Bongbong ay naririyan si Sara. So kung ikaw ay Pilipino at ikaw ay naniniwala sa legasiya sa mga ginawa ng Pangulong Duterte,
sino pipiliin mo? Alangan naman si Lacson, alangan naman si Moreno, alangan naman si Pacquiao, alangan naman si Robredo na hindi nila kinikilala ang kagalingan nitong Presidente Duterte. Si Bongbong lang ang kumilala, sabi niya, hindi ba? Unity and continuity nga eh. Sabi niya, itutuloy ko ang mga ginawa ng Duterte. O, sino pipiliin mo? Tapos nandiyan pa yung anak, o di lalo na. Kaya nanalo yan. Pero kung yan ay wala si Inday Sara dyan, at itong apat hindi kinalaban si Duterte at kinilala, maganda sana laban nila. Pipiliin tao kung sino ang magaling sa nilang lima. Pero hindi nangyari. Yun na nga mga kababayan, ginamit nitong si Marcos Jr. Itong mga Duterte, maliwanag pa ho yun sa sikat ng araw. Ginamit niya ho si Vice President Sara Duterte, mga taga-suporta nitong si Tatay Digong, continuity, hindi niya kinalaban si Tatay Diggs, yung tipong nakipagtandem pa dito kay VP Sara, binodul pa nila si VP Sara, kaya ho sila nanalo. Pero pagdating sa kagalingan, kung sakali man hindi itong yung sinasabi nitong si Atty. Panelo, itong si Lenny, at kung sino mang dyan, hindi nila binanatan itong si dating Pangulong Rodrigo Duterte at nagkaroon na showdown noong 2022 na yung mga Duterte supporter hindi nila pinakialaman, kumbaga hinayaan nilang pumili kung sino ang iboboto. Marami din ho talaga na talagang sasambulat ang boto ng mga Duterte. Merong pupunta dito kay Lacson at Soto, merong pupunta kay Lenny, merong pupunta kay Marcos Jr. Kaso nung napunta si VP Sara dito kay Marcos Jr., kumbaga dandil na, ika nga nitong si Boying Remulla, dandil na. Mga DDS, wala nang kaabog-abog, binoto ho nila itong si Bangag, itong si Marcos Jr. Bangag. Kaya lumabas yan. O ngayon, grabe no, yung tipong mag-aapat na taon na ho itong administrasyon na to. Sa June, mag-tatlong taon, tapos sa 4 na taon, wala pa ho tayong nakikitang di ba yung pagka napag-usapan ng administration, maaalala ho nila, yan, ginawa yan ni Marcos Jr. Yang pulisiya na yan nasa dang admin. Hindi kagaya kay Tatay Digong, di ba? Yung peace and order, umayos. Yung kahit pa paano, korupsyon na wala. Illegal na droga, talagang kahit sinong tanongin ho natin sa karsada, mas bumuti ang sitwasyon ng mga karsada natin noong panahon ni Tatay Digong. Dito sa administrasyon na to, ano ba ang maaalala ng sambayan ng Pilipino na ginawa nila dito sa administrasyon na to? Yun. Kinidnap at pinadala sa dahig itong si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Walang humpay ang confidential fund laban naman dito kay Vice President Sara Duterte. I mean, dating Pangulong Rodrigo Duterte, kay Tatay Digong, ICC, kay VP Sara, confidential fund. Yun ho talagang ginawa nitong administrasyon nitong si Marcos Jr. Maliban doon, palpak na mga programa, flood control, puro ayuda, wala ho silang nagawa na kung saan may pagmamalaki ng kanilang mga taga-suporta na yung bagay na yan nagawa nitong si Marcos Jr. nung pakapanahonan niya. Maliban dyan sa pagkidnap at pagpapadala kay Tatay Digong dyan sa dahiga. Hindi ho accomplishment yan. Yan ho isang malaking katraydoran at hindi ho pinagmamalaki. Hindi ho ikinaka-proud ng mga OFW sa iba't ibang dako ng daigdig yung ginawa na yan nitong si Marcos Jr. Kaya para sa mga ensaymada vloggers, ano lang kayo, kalma lang kayo dahil maging kayo walang nakukuwang natatanggap na respeto sa ating mga kababayan, sa mga kabalbalan na ginagawa nyo. Nasira na yung pagkakaisa. Kaya nakikita mo ngayon. Lumalabas na, tingnan mo ngayon ang survey, kung bumoto yung 32 million, wala na yon. Bagsak na yon yung bilang ng boto. Kaya pupunta lahat ulit sa mga Duterte yan. Alam nila yon. Kaya nga kailangan i-disqualify, siraan, mawala sa political landscape itong si Inday Sara at si Duterte sapagkat hindi talaga sila mananalo kahit anong gawin nila. Kaya that's the only way to eliminate them. Yung ginagawa nila ngayon, kasama yon sa pamamaraan ng pagsira upang mapanatili sila sa kanilang karangyaan sa politika at ituloy nila ang pag-aabuso dito sa ating bansa. Opo, Attorney, di ba ngayon nakikita po? Merong katanungan
Palas, who will benefit if Marcos step down? Sige nga, sino magbebenepisyo? Mga Duterte, hindi mga Duterte. Anak ng tokwa. Sambayan ng Pilipino ang magbebenepisyo. Tandaan nyo mga kababayan, palapit na naman ho ang panahon ng La Nina. Pagka nag-ulan-ulan na naman, makikita nyo ho, lalong magiging malinaw sa ating mga kababayan na wala talagang ginagawa ang administrasyon na to para sa ikabubuti ng pamumuhay ng bawat isang Pilipino. Abang-abang lang ho kayo mga kababayan. Ito sinasabi ko sa inyo. Akala nyo ho ba na naiayos na yung mga flood control na palpak noong nagdaang taon? Ngayong mga panahon na to, gagana na yung mga yon? Hindi pa ho mga kababayan. Wala ho silang ginagawa. Yung mga congressman, DPWH, puro pamumulitika, DSWD, puro pamumulitika sa ngalan nitong si Marcos Jr. Yun ang pinag-aakabalahan nila, lalo na ngayong 2025. Panahon ng eleksyon, anong gusto nyong gawin itong mga congressman na to? Mga nasa pamahalaan. At tupagin yung mga proyekto, hindi ho yun. Ang goal nila ngayon. Ang goal nila ngayon manalo. Diba? Para mas kumita. Para kumita yung kanilang mga construction na company. Nga. Diba? Sino ba yung mga contractor dyan sa House of Representatives? Diba? Yung iba nga ho dyan, tumanda na lang dyan. Tapos, noong nagdaang taon, nabulgar yung kanilang mga kapalpakan, no? Yung mga flood control na nakuha nilang kontrata sa pamahalaan. Mga kontraktor ho kasi yung iba dyan, mga palpak ho, yung mga flood control na ginawa nila. Yung iba mga congressman, di natin linalahat meron pa napabalita, yung ama niya, napakalaking kontraktor ng pamahalaan din. Puro conflict of interest kung ating titignan. Pero, pikit mata lang ho ang administrasyon ni Marcos Jr. dito sa mga ganitong klaseng politiko. Dahil, nagbebenepisyo sila sa kanilang paggamit dito sa mga congress.